Salamat po, Kuya Jesus, sa lahat ng mga biyayang bigay mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitungin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin!" Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Mga bata, kapag may hinihiling ka sa mga magulang mo at ibinigay ito, o kaya naman ay ginawan ka ng kabutihan ng isang tao, ano ang madalas mong tugon? Di ba nagpapasalamat ka? Sasabihin mong thank you po. Yan talaga ang dapat at natural na ginagawa ng isang taong nakatanggap ng biyaya. Sa ebanghelyo natin ngayon, yan ang ginawa ng isang taong pinagaling sa kanyang sakit. Noong si Kuya Jesus ay naglalakbay, may 10 lalaking may sakit na ketong na lumapit sa kanya. Malayo pa lamang sila ay humihingi na sila ng tulong. Kahit may sakit sila at itinuturing na marumi ng lipunan, pinansin pa rin sila ni Kuya Jesus. Ipinakita niya na mahal niya ang lahat, kahit ang mga taong itinatakwil ng iba. Dito natin makikita na si Kuya Jesus ay talagang maawain at mapagmalasakit. Nang mapagaling na ang 10 ketungin, isa lamang ang bumalik upang magpasalamat kay Kuya Jesus. Siya ay isang Samaritano pa, isang dayuhang hindi inaasahang magpapakita ng pasasalamat. Nagpasalamat siya ng buong puso. Natuwa si Kuya Jesus, ngunit nalungkot din dahil 9 sa kanila ang hindi na bumalik. Ipinapaalala nito sa atin na ang pasasalamat ay mahalaga, lalo na kung tayo ay nakakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Ang pasasalamat ay hindi lamang salita, ito'y kilos ng pusong marunong magmahal at tumanaw ng kabutihan. Tayo rin ay tumatanggap ng mga biyaya ng Diyos sa araw-araw mga bata. Kabilang na dito ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan at maayos na tahanan. Ganon din ang ating kinakain sa araw-araw. Ang pagkakataon na makapag-aral at marami pang iba. Huwag natin itong kalimutan, maging katulad tayo ng lalaking bumalik at nagpasalamat kay Kuya Jesus. Sa ating panalangin, lagi tayong magpasalamat. Hindi lamang tayo dapat humingi, kundi dapat din nating kilalanin at pasalamatan si Kuya Jesus sa kanyang pagmamahal sa atin. Ano ang hamon? Ipadama natin sa magiliw na paraan ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, magsabi ng salamat po
ng taos-puso at may ngiti. Hindi lang basta salita, kundi ipakita sa mukha at boses na galing sa puso ang pasasalamat. Ito ay nagpapahiwatig ng tunay na pagmamahal at pagpapahalaga. Ikalawa, tumulong din sa iba bilang pagtanaw ng utang na loob. Tinatawag ito minsan na pay it forward. Ipinapasa natin ang kabutihan na ating natanggap. Ikatlo, ipanalangin ang mga tumulong sa iyo upang hilingin sa Diyos na pagpalain sila. Bigyan sila ng lakas, kalusugan at higit pang biyaya. Kahit hindi natin masuklian ang kanilang kabutihan, ang Diyos na makapangyarihan at mapagmahal ang magbibigay gantimpala sa kanila ng higit pa.